Alvin, nasa na ba ang low pressure area at anong mga lugar ang uulanin? Yes, Jiggy, meron nga tayong binabantayang panibagong low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 710 kilometers east ng General Santos City. Yan po ay nandito sa ibabang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility line, malapit sa ating boundary line. Ito pong ating low pressure area ay nakapaloob sa ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Kasama ng Intertropical Convergence Zone, ito pong ating low pressure area ay nagpapaulan o nagdadala po ng mga taas na tsansa ng pag-ulan at thunderstorms dito sa areas ng Mindanao. Kasama na po dyan ang Palawan. Maliban dyan, itong ating easterlies naman ang nagdadala ng mainit at maalinsangang panahon sa natitirang bahagi ng ating bansa. So magiging bagyo ba itong ating binabantayang low pressure area? Ayon sa Pag-asa, mababa pa po ang tsansa nito maging isang bagyo in the next 24 hours. Pero dahil po, yan po ay nasa karagatan, babantayan po natin yan sa possible development nito in the next 2 to 3 days. If ever yan po ay maging bagyo, yan po ay tatawagin nating bagyong Auring o ang ating unang bagyo ngayong taon. Saan naman po ito posibleng tumungo? Sa ngayon, dahil nga isa po itong mahinang weather system pa lamang, magiging erratic pa po ang nature niyan o pabago-bago pa. Posible pang lumipat-lipat yung kanyang gitna or center at maaari pa rin po yan tumambay dito sa general area o dito sa ibabang bahagi ng eastern section ng Mindanao. Pero dahil nga, or kung papansinin natin itong kadalasang track ng bagyo na nagmula sa Pag-asa tuwing buwan ng Mayo, base na rin po sa lokasyon itong ating low pressure area, may possibility po itong mag-recurve ng mas maaga o lumakas dito sa eastern section ng ating bansa or mag-landfall at mag-recurve din paitaas. So sa ngayon nga, medyo malawak pa yung uncertainty nito o yung kanyang lawak ng posibleng puntahan. Ganun pa man, ito pong ating binabantayang low pressure area, maging bagyo man yan or low pressure area, ay magkakaroon nga po tayo ng increased rainfall o madadagdagan po yung ating mga pag-ulan bago pumasok ang weekend hanggang sa darating na weekend, particularly dito po sa areas ng Visayas at Mindanao. Kaya paghandaan po natin yan. Sa kasalukuyan, dahil po sa ating Intertropical Convergence Zone, kasama na po yung trough ng ating low pressure area, meron tayong mga inaasahang pag-ulan at thunderstorms dito sa ilang bahagi ng Mindanao, particularly dito sa Caraga region, kasama na po dyan ang Davao region. Bukas ng hapon, may mga pag-ulan na rin po tayo dulot ng ating ITZZ dito sa areas ng Northern Mindanao, kasama na po dyan ang Soc-Sargen, maging dito sa area ng Zamboanga Peninsula, at dito rin po sa may area ng Palawan. Again, if ever meron po tayong thunderstorms, mag-ingat po tayo sa mga possible effects nito, gaya ng mga flash floods at landslides dahil biglang buhos po yan ng malakas na pag-ulan. Maliwalas na panahon naman ang ating aasahan sa malaking bahagi ng Visayas. If ever may mga pag-ulan tayo, ito po yung mga dumadaan na pag-ulan lamang na nangyayari tuwing hapon at gabi. Magiging mainit pa rin po sa tanghali, kaya paghandaan din po natin yan. Malayo naman yung ating low pressure area dito po sa areas ng Luzon, kaya makakaasa pa rin po tayo ng mainit at malinsangang panahon. Medyo mataas lang yung ating tsansa ng thunderstorms dito sa eastern section ng Luzon, kasama po dyan ng Bicol region. Pero dito po sa mga kapatagan, sa mga pagitan ng bundok, sa may Cagayan, kasama na po dyan ng Ilocos, malaking bahagi ng Central Luzon, maging dito sa area ng Cavite at Batangas, makakaasa pa rin po tayo ng mainit at maalinsangang panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Dito naman sa Metro Manila, magpapatuloy po tayong makaranas ng mainit na panahon at malinsangang tanghali, nasa above or nasa mapanganib na antas ng heat index pa rin po yung ating aasahan. Kaya sa mga papasok ng trabaho or opisina bukas, mag-ready pa rin po tayo sa matinding init ng panahon, ugaling uminom ng sapat na dami ng tubig at umiwas sa direktang init ng araw. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa inyo. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.